Welcome. Glad you're here. Amen. Alipay mi nga naa ka diri. It's a privilege and honor to be here with you today. Isa ka Thank you. pribilehiyo usa ka dakong adungog nga naami diri umualagad sa inyo akaron. Thank you, Pastor Ruel and Salamat. Pastor Rodan. Salamat Pastor Ruel Thank ug you Pastor so much. Roldan. So much. Salamat kaayo. So how are you all today? Kamusta mo? Kumusta mong tanan karon? Kikapoy mo? Ikapoy mo? Good answer. Praise the Lord. Amen. Yeah. We got up at 3 a.m. and left at 4 and drove over the bukid and that highway that goes like... So kami alas 3 min ang mata, dayon alas 4 min nihawa sa Libona ug nag-drive padulong dire. And ulan. Makalingaw kayo inyong dalan. Ulan kaayo. Grabe. Ulan pag yun, no? Yeah, praise the Lord. Yeah. So, I don't have a lot of time. Nadili man taas ang iyang oras. To me, it feels like a very short time to do a couple hours in the morning, couple hours in the afternoon. No, para sa iya kay dili taas ang oras nga pipila ka oras nga igahin sa buntag ug sa hapon. And I need the interrupter. Nya nagkinahanglan pa gyud siya interruptor. You know, so I only speak half the time, he speaks the other half the time. Oh. So bisan pa og tulo ka oras ang gihatag sa iya katunga ra gyud iya ana ang katunga ako . But ever since you invited us to come, we've been interceding and praying and asking God, what do you want to do? What do you want to say when we come to this place? Amen. So sukad pa atong inyo ang pag-invite sa amuang amuanhi sa inyo ang lugar kay nagsugod na dayon mi sa pagpataliwala sa pag-ampo ug nangutana mi sa Ginoo kung unsa gyud ang iya ang gusto nga ipaabot sa inyo sa ato ang pamilya nga naa diri. So you're not here by accident, Igsoon. Amen. Bot pa sa mo Igsoon ang imong pag-abot ug pag-anhi diri kay dili ni usa ka aksidente. And I want to welcome the King of Kings and the Lord of Lords. I want to welcome the Amen. glory of God. I want to welcome the presence of God. I Amen. want to welcome the Holy Spirit in this place today. Amen. Ug akong ginaabi-abi ang hari sa tanang hari, ang hari sa tanang himaya, ang himaya sa Dios ug akong ginaabi-abi ang balang espiritu niini nga dapit karon. We need the presence of God desperately, Amen. Igsoon. Amen. Desperado kita nga nagkinahanglan sa presensya sa Ginoo Igsoon. So, I want to explain a couple things to you, Palihug. So gusto niya nga magpasabot og pipila ka mga butang sa inyo palihog. We're recording, we're doing videos, No, naami camera nga ginagamit kay naga-video mi, naga-record mi. and I hope that's okay with you. Og nang hinaot mi nga okay ra sa inyo okay ra. And the reason that we do videos, because when you preach a message or you teach a message, if you don't record it, it only affects the people there. Tinuod. No, kay ang rason namo ngano nga naga-video mi or naga-record mi sa matag panimbahon or matag service or matag wali nga ginabuhat kay kung magwali manggug ka, ang kasagaran nga maapektuhan lang or makabenepisyo katura gyud po mga nakapaminaw sa imo ang pagwali. But Igsoon, if you record it, it has the potential to spread. You only have to Amen. record one time, and it has the potential to spread indefinitely. Gawas kung mag-record ka, kung imong i-record ang imong wali, tapos imong i-upload, naay dako kaayo nga potensyal nga dili lang kadtong mga nakadungog nga live sa imong wali ang matagaan og impact or makabenepisyo sa imong giwali, apan mas daghan pang makabot ang imong mensahe nga daghang makadungog, daghang mapanalanginan sa imong mensahe. And my heart for video is to post on social media, and if that message or something that God does in that meeting, if it transforms one life, then it's worth it. Amen. Ug ang iyang kasing-kasing nganong nga naga-video, nganong gina-video namo ang matag pagpamuhat sa Ginoo, ang matag panimbahon tungod kay kung naibisan usa lang ka tawo nga makakita sa kung unsay gibuhat ni Lord or makadungog sa mensahe nga gihatag sa Ginoo sa usa ka pundok, sa usa ka pamilya, kay kung naay usa lang ka tawo nga matandog or mapanalanginan ana Igsoon kay angayan gyud, worth it gyud kaayo. Bisag Amen. usa lang. Maujud. Amen. So I've never done this before. This is the first time I've actually done this. But I want to invite you all
to our social media page. Wala pa man niya nabuhat sa niagi apan karon lang gina-invite mo namo nga mobisita pod sa among sa among Facebook nga page. Greater Works Healing. Ang ngalan sa Facebook nga page kay Greater Works Healing. In prayer and intercession, I felt like the Lord wanted us to invite you to be a part of that if you would like to do that. Amen. So samtang nagampo ug nagpataliwala mi sa pagampo kay nabati niya nga gusto po ni Lord nga i-invite mo nga mobisita ana nga page sa Facebook, Greater Works Healing. And it's not about us, it's about Him. Amen. No kay kini nga page, kini nga buluhaton dili gyud sa mahitungod kanamo or sa bisan kinsa kanamo apan mahitungod gyud sa tanan sa Ginoo. Okay, so I brought some material. Then nagdala siya og pipila ka mga material. I brought daghan mga libro. Nagdala siya og mga libro. And these are different books. Lain-lain nga mga libro. And one of the things that we do in our ministry is we create material or we take existing material and we translate it into Basayan. Amen. So usa sa mga butang nga among ginabuhat dito sa buluhaton nato sa Dipolog kay nagabuhat mi og lain-lain nga mga material nga para magamit sa pagtudlo or example na libro nga nindot nga libro amo asang nga gisulat sa Ingles amo ang ginahubad ngadto sa Bisaya para nga dali na nga masabta nato nga mga yano nga mga nagbasa. And we do that for the same reason we video, because when we translate and when we produce these books, we have PDF. So ang rason pud namo ngano nga ginabuhat namo ni nga mga libro nga nagahubad mi sa mga libro nga mahimo sang Bisaya kay sa samang pamaagi pod nga rason nganong naga-video mi no nga nami mga materials nga naka-PDF na siya, meaning soft copy. Pwede nga mapasa. And we believe this material can really help people. Amen. To grow and understand not only fivefold, but what it means to serve God with the whole heart. Amen. Ug nagatuo mi nga kini nga mga material nga amo ang gina-print, gina-produce igsuon kay dili lamang makatabang nga masabta nato unsa din ni 5 kapilo, apan mas masabta nato ba unsa di ay itsura or unsa di ay ang dagway nga mahimong usa ka alagad sa Ginoo. And we don't have enough manga libro for everyone, but we make our material available to everyone for free at no cost. Amen. No, wala man mi dala nga daghan kaayo nga mga libro nga maapod-apod sa tanan nato nga naa diri, apan igsuon ang among mga gina-print nga mga libro kay wala siya bayad, libre para sa kung kinsay gusto. So if anyone here you want these books and we have a lot more material than what I brought, all you have to do is email us and we'll email it for you for free with PDF. So, kung naa ninyo diri gaganahan mo nga mangayo og kopya ani nga mga libro, kay pwede mo maghatag namo kana pwede mo mag-email sa iyang email, dayon pasahan mo niya sa mga libro nga libre. Okay, you understand? Nasabtan na to? Yes. So, here's a book. This is called Primal Fire. So, kini nga libro kay gitawag nga Primal Fire. And I believe this book is very comprehensive about explaining fivefold, about explaining the function of the fivefold and the function of the body of Christ in the fivefold. Amen. So kini nga libro nagatuo siya nga usa ka komprehensibo, meaning detalyado nga paghulagway sa kung unsa di ay ang 5 kapilo, unsa di ay ang tumong sa 5 kapilo sa lawas si Kristo, ug unsay gamit ani para sa lawas si Kristo. And the people who wrote this book, they've been it's not conjecture. I don't know how to say it. These people are experienced at working together as fivefold, functioning together for 25 years, and they wrote about their experiences. Ug ang mga nagsulat ani nga libro kay kanang naa na sila kasinatian unsaon nga mag-function or mamuhat isip nga 5 kapilo sa lain-laing mga gasa, dayon sa ilang mga kasinatian 20 hangtod sa 25 ka tuig na ang ilang kasinatian nga naglakaw sila sa 5 kapilo nga mga gasa, dayon ilaa dayong gisulat kini nga libro. And they answer the questions, they answer the questions that people have where they're against fivefold or they don't understand fivefold.
they answer a lot of those questions. Ug niini nga libro kay daghan kang mabasa nga mga rason or kanang mga pagtubag sa mga pangutana labi pa man sa mga tawo nga nagdumili sa 5 kapilo or kanang dili mo tuo sa 5 kapilo or dili mo dawat sa 5 kapilo, mabasa nimo ang ilang tubag unsay ilang ikatubag mahitungod ana niini nga libro. And these books, they're not just for pastors and leaders. We believe these books will be helpful to everybody in the body of Christ. Amen. Ug nagtuomi nga kini nga mga libro kay dili lamang para sa mga pastor, apan para sa tanan nga gustong magkat-on nga naa sulod sa lawas si Kristo. Okay, so here's a manual that I wrote a couple months ago. So kini usapod ka manual nga iyang gisulat duha na ka bulan ang milabay. And it was inspired by a prophetess who was writing about Melchizedek. Ug kini nga manual kay gikan inspirado siya gikan sa usa ka libro nga gisulat sa usa ka babaeng propeta nga kining babaeng propeta nagsulat siya mahitungod kang Melchizedek. The end time Melchizedek priest that God is raising up today. Nagsulat siya mahitungod sa usa ka henerasyon or usa ka laray sa mga kaparian nga ginapatukod o ginapabarog sa Ginoo niining katapusang kapanahunan. And how many of you know, according to the Word of God, that every Christian is a priest? Amen. Ug pila man ato nakabalo igsoon nga ang matag usa ka Kristohanon kay gitawag sa Ginoo nga mahimong pari. And what the priest is somebody who represents God to the people and represents the people to God. Amen. Ug ang trabaho sa usa ka pari igsoon mao ang magrepresentar sa Ginoo ngadto sa tawo ug ang magrepresentar sa tawo ngadto sa Ginoo. So what this is talking about is what is the end time plan of God and how He's going to implement that plan through you. Through the body of Christ. Amen. No, kini nga manual igsoon kay diri nato mabasa unsa di ay ang katapusang kapanahunan nga plano sa Ginoo nga gusto niyang ipadayag ug makita nga ma-demonstrar igsoon pinaagi nimo. And what God is looking for are people who are willing to lay down their lives for Him so that He can use us to the same degree that He used Jesus Christ when He walked on this earth. Amen. Ug ang katawhan ang gipangita sa Ginoo igsoon kay dili perpekto nga mga tawo. Ang gipangita sa Ginoo kadtong mga tawo nga mutugyan sa ilang kaugalingong kinabuhi para nga magamit sila ug mapadayag ang Ginoo nga marepresentar ang Ginoo igsoon sa samang pamaagi nga girepresentar ni Jesus ang Amahan diri sa kalibutan. So God is trying to prepare the body of Christ for the end time harvest of souls before the return of Jesus. Amen. Buot po sa butigsoon nga ang Ginoo nagaandam siya og mga katawhan nga gamiton para sa katapusang kapanahunan nga pagkabig ug kalag sa dili pa mobalik si Jesucristo. And here's another book. No, kining isa ka libro written by Apostle John de Vries. Nga gisulat ni Apostle John de Vries. If some of you been in this ministry for many years, you've met Apostle John de Vries because he used to come here for many years. Tingali na hinagbuan na ninyo ni si Apostle John de Vries kung kanang taud-taud na mo ani nga buluhaton tungod kay si Apostle John de Vries nakabisita na pud siya sa inyo ang buluhaton. And this is his latest book. Ug mao ni ang iyang pinakabago nga libro. And I wrote the last chapter in the book. Ug si Apostle Mark mao nagsulat sa katapusan nga kapitulo niini nga libro. And the last chapter is about implementing fivefold in the church today. Ug ang katapusan nga kapitulo kay mahitungod sa unsaon pag-implementar sa 5 kapilo sa sulod sa simbahan karon. It's a story about how God, when He brought us to the Philippines 10 years ago, how He led us step by step, one day at a time, to implementing fivefold in the Philippines. So iyang gisulat ana nga kapitulo nga kung giunsa pagtultol ug pagiya sa Ginoo sila nga unsaon pagtukod sa 5 kapilo sa usa ka simbahan. So this book is available to everyone in Basayan. So kini nga libro No cost. Available siya para sa bisag kinsa nga gusto walay bayad. Okay? Here's another book. This is by Pastor Vladimir Savchuk. No, kining usa ka libro kay gikan ni ang nagsulat kay si Pastor Vlad. Kung familiar mo niya si Pastor Vladimir Savchuk. I don't know if any of you heard of Pastor Vlad. His ministry's in America. No, si Pastor Vlad or si Pastor Vladimir Savchuk kay na ang iyang buluhaton kay naa sa Amerika. He's got a pretty large ministry, pretty large following. No, dako nga buluhaton, daghang mga tinun-an. And he wrote this book
host the Holy Spirit. No, dayon iyang gisulat kini nga libro nga giuluhan nga host the Holy Spirit or ang pag-abi-abi ug ang pagtagad sa balaang espiritu. And we thought it was so important, we asked Pastor Vlad, can we translate your book? So nihangyo mi kang Pastor Vlad kung musugot ba siya nga hubaron sa Bisaya ang iyang libro nga gisulat sa English. So he gave us permission to translate it. Dayon nihatag siya og permiso nga hubaron. And they publish books in America for all over the world in Visayan. Dayon, ang ila pong gibuhat nga dito sa Amerika nagprint pud sila og mga Bisaya nga mga libro. And the reason it's on this book is so important because it's about developing an intimate relationship with Holy Spirit. Amen. Nung anong importante igsoon kini nga libro tungod kay nagatudlo kini unsaon di ay pag-ugmad ug usa ka suod nga pakigigala sa balaang espiritu. It will take you through Igsoon. How do you make Holy Spirit your best friend? Amen. So magatudlo ni nato unsaon nga mahimo nato nga si Holy Spirit ato ang pinakasuod nga higala. So I'm convinced that what's lacking in the body of Christ around the world is lack of intimacy with God. The reason that we're not the people of God that we should be, the reason we're not as effective as the body of Christ as we could be, is because we don't have relationship with God. We know a lot about God, but we don't really know Him. Kumbinsido siya igsoon nga ang rason nganong wala nato na representar ang Ginoo sa iyang pagkasiya, sa iyang gugma ug sa iyang gahom. Tungod kay kulang ta og kasuod nga pakigrelasyon diha sa Ginoo. Dili nato sa marepresentar sa iyang gahom ug gugma tungod kay dili ta suod sa atong pakigrelasyon sa balaang espiritu. So these are for you. Thank you. All, tanan. I need book report by tomorrow. Now, pa-book report na siya. Okay? And then here's a couple for Pastor Ruel. I don't know where For he Pastor went. Ruel. Where's he at? Is he here? Yes. Where? I think he's there. Oh, he's back there? Yes. Okay. We'll give these to Pastor Ruel. Thank you. Thank you very much. Walay kurat. Yeah. Please. And if he wants copies of that, I'll email them to him. Yeah. Anybody here, we'll email you free copies. Okay? Amen. All right. Praise the Lord. Amen. Okay. But wait, there's more. Amen. Are you ready? Andam na mo? Madam na mo. Hallelujah. Okay. I'm so excited to be here. Amen. I can't wait to see what God does next. Amen. Hindi na Yeah. sa kahulat kung unsay buhaton sa Ginoo sunod. God wants to set you ablaze with the Amen. fire of the Holy Spirit and use you to be a world changer Amen. and a history maker. Hallelujah. Gusto ka pakalayuhon sa Ginoo karon igsuon aron nga gamiton ka nga magdala og kausaban niining kalibutan na og maghimo og bagong kasaysayan. So Hallelujah. when we're talking about fivefold, we're talking about the body of Christ. If you understand fivefold, everybody who goes to church, no matter how young, no matter how old, and everybody in between, everyone has been called by God to be equipped to do the work of the ministry. No one is left out. Amen. So kung masabdan nimo igsuon ang lima kapilo kay mahitungod sa nga tanan nga tawo unsa may atong edad, mabatanon man ta or maidaran naman ta, ang tanan gitawag sa Ginoo naa say buluhaton para sa atoa nga kinahanglan di ay nga kita masangkapan sa kung unsay gitawag sa Ginoo nga ipabuhat sa atoa aron nga mabuhat nato ang buluhaton sa Ginoo kay dapat di ay walay mabiyaan nga walay buluhaton. So Ikson, some of the things I need to talk about, they may be hard to hear. No, so ang pipila ka mga butang nga atong mahisgutan karon kay tingali kanang gahi sa paminawon or sakit paminawon. And I'm not talking specifically about any one person. I'm not talking specifically about any one church. I think globally, I'm thinking about the body of Christ in general. Amen. So kung natay mga mahisgutan karon igsuon nga makaingon mga amo man nga simbahan or ako mangguro gipadunggan na. No wala na dili na mao ang amo ang tumong kay wala man pud may nakaila sa inyo atanan dire no. So dili na mao ang ato ang tumong apan nganong mahisgutan siya tungod kay mao gayud kini ang realidad nga nanghitabo sa tibuok kalibutan.
So, Ikson, I have to lay this foundation down of why it's imperative that we allow the function of the fivefold back into our simbahan. Amen. No, so kinahanglan nga atong ipahimutang ang pundasyon ba kung ngano di ay nga gikinahanglan nga atong ipasiguli tugutan nato nga mahibalik ang 5 ka pilo nga mamuhat sulod sa atoang simbahan. And what I'm going to share with you, it applies to all of us. It applies to me as well. It applies to our ministry as well. I'm not here to tell you that, oh, we have it all together. There's something wrong with you, but there's nothing wrong with us. We are all in the same place, Igsoon. Amen. No, so kini atong mga hisgutan diri Igsoon kay dili ni siya nagpasabot nga lantawa mi na ana namo ang tanan, nabuhat na namo ang tanan, na unsay sayop ninyo. Dili nga na Igsoon. Apan ang among itudlor, ang among gusto nga ipaabot sa matag usa sa atoa kay pareha ta tanan og mga problema sa simbahan. Maaplikar pud ni sa amoa nga buluhaton sa amoa nga simbahan sa samang pamaagi nga kini makatabang sa imoa, makatabang pud ni sa amoa. So if we're looking at this, the purpose of the fivefold is to equip his people for works of service so the body of Christ may be built up. We go on to verse 13 and it talks about until we are nothing less than the fullness of Christ. Amen. No, so kung lantaw nato ni nga bersikulo Igsoon sa 12, aron niya sangkapan ang mga katawan sa Dios sa pagbuhat sa mga buluhaton. Hangtod o aron nga ang lawas si Kristo matukod, sa 13 mabasa nimo nga hangtod nga moabot kita sa kahingpitan nga walay lain gawas lamang nga sama sa kahingpitan ni Jesucristo. So Ikson, the plan of God is to mature the saints to every saint until we are nothing less than the fullness of Jesus Christ. If somebody could pull up that verse 13, we can all see that. Pwede mamalihog nga kuan. Palihog. Butang ang verse 13. So ang tumong diay sa Ginoo, ang gusto diay ni Lord nganong gihatag niya ning 5 ka mga gasa kay aron nga matabangan ang matag usa ka mga Kristohanon nga naa sulod sa simbahan. Nga mahantong ta hangtod nga moabot ta sa punto diin nga makabot nato ang kahingpitan nga pareha ka mature, pareha ka perfect kang Jesus Christ. So imagine in your heart, imagine in your mind, Iksoon, what would it look like if you were nothing less than the fullness of Christ? No, una-una gani Igsoon, imagine ra gud unsa gahay mahitabo sa imoa kung makapot nato ang kahingpitan nga pareha gyud ta kan Jesus Christ, then wala na ilain pa. Dili ubos sa pagkahingpit ni Jesus. So it says here, until, key in on that word, until. No? So lantawan ang kanampulo nga until or hangtod Igsoon. See, there's many that will tell you we don't have apostles today, we don't have prophets today. Have you heard that? Nadungog na ba na ninyo Igsoon nga naay mga nagatudlo or nagaingon nga wala na daw tay mga apostol karon ug wala na po daw mga propeta karon. And I assure you, there's no biblical evidence to support the doctrine that there's no apostles and prophets today. Zero biblical evidence. Og ikasigurado nako sa imoa Igsoon nga wala gyud tay makita nga bersikulo sa kasulatan nga magpamatuod ni ana nga doktrina nga gitangtang na ang mga anggasa sa apostol ug anggasa sa propeta. And Ikson, I want to know who is the person who decided that God gave, Christ himself gave, he gave the 5, but somebody decided that we only need 3, and the other 2, we don't need them anymore. I don't know who decided it, but I know this, the devil was involved in that decision. No, kinsa man Igsoon, para sa imo no pangutana ni siya kinsa may nagbuot nga ang Biblia nagingon man nga si Kristo mismo naghatag sa mga apostoles, propeta, ebangelista, magtutudlo mga pastor. Nan karon kinsa may nagbuot sa mga kasimbahanan nga tulo na lang ipabilin, tangtangon na lang nato ning duha ang mga apostol ug mga propeta. No, so sigurado gyud ta nga ang yawa apil gyud siya. Nga rason ngano nga namakak sa atoa nga di na nato kinahanglan apostol, di na nato kinahanglan propeta, kinahanglan nato teacher na lang pastor o evangelist. What does Ephesians 2:20 say? What is the foundation of the church? Unsay giingon sa Efeso? Built on.
Efeso 2:20 igsoon. Somebody read that. No, basahan gani palihog sa inyo ang Biblia. Efeso 2:20. No, gitukod ang iglesia sa pundasyon sa kinsa? Efeso 2:20. Itungkol kamo diha sa subaranan nga gipahimutan sa mga apostoles ug sa mga propeta. Ug ang bato nga gitukuran mao si Kristo. Amen. So according to the Word of God, what is the foundation? No, sumala sa pulong sa Ginoo, unsa daw ang pundasyon? Ang mga Hello? apostoles ug ang mga propeta. So who decided that we build this big building, we don't need foundation? So kinsa man ang nagbuot igsoon nga inig magtukod ta og building, kay moingon ta nga ay pwede ta magtukod pero di na ta magpahilo na og pundasyon. Wa na ibutang nga pundasyon. If I was the devil, I want to make the church weak and insignificant, I would tell you, no more apostles, no more prophets, no more miracles, no more healing, no more Holy Spirit. No, siyempre, kung ako po ang yawa, unya gusto nako nga mahimong huyang ang simbahan. Mo makagyug ko. Mo ingon jud ko nga di naman ninyo kinahanglan nga magbutang og pundasyon. Kay nga naman, kay ganahan man ko nga mabungkag mo, di ba? Muna ang yawa, epektibo gyud siya nga mamakak sa tawo sa mga alagad sa Ginoo nga moingon nga dili na kinahanglan ang mga milagro. Wala nay kaayuhan karon. Wala nay Holy Spirit. What do we do with the foundation, igsoon? Unsa may ginabuhat nato sa pundasyon? Asa sila? Is it seen? Makita ba nato ang pundasyon? Makaingon ba ta nga amo ni ang pundasyon? What do we do with the Molakaw? Di ba? Ang pundasyon muna siya atong ginatumban. Nagyud siya sa ilawom. We walk on it. Di ba? Ato asang ginalakaw-lakawan. Kaya nga, dili man siya makita. Di ba? Di ba ang pundasyon ibutang Just gyud walk siya sa on it. ilalom. Wala may pundasyon nga The nasa apostles ato. and prophets, they're no more or less important than the least in the kingdom of God. In the Hallelujah. least in the church. Amen. No, so kining mga apostoles ug mga propeta igsuon, kay dili ni sila ikas-ingon nato nga sila gyud ang labing importante kaysa nato. But key back in on that word, until. Pero balik ta atong pulong nga hangtod katong sa Ephesians 4:13. So God gave the fivefold to equip the saints to do the work of the ministry until what? No, so ang Ginoo si Jesucristo mismo naghatag sa 5 kapilo nga mga gasa aron nga masangkapan ang lawas ni Kristo nga mabuhat sa mga buluhaton sa Dios. Hallelujah. Hangtod nga makabot nato ang pagkahingpit. Number 1, until Hangtod nga we all come into the Fullness. unity of the faith. amen. No, so hangtod nga, Diba? hangtod nga kitang tanan makakapot o makaabot ta sa kahingpitan o pagkahiusa sa tuang pagtuo. Di ba? Mm. You see it? Makita nato nga hangtod nga makapot natong Until we pagkahiusa. all reach unity in the faith. Igsoon, are we there yet? Are we in the unity of the faith in the body of No, Christ? ingon ang pulong Oh, igsoon or no, no. nga gihatag ang 5 kapilo hangtod nga makapot nato ang pagkahiusa sa tuang pagtuo. Nan karon ang pangutana, ang tibuok bang lawas si Kristo nagkahiusa na ba sa pagtuo? What do you think, Igsoon? Sa inyong hunahuna, nagkahiusa na ba ta sa itong pagtuo? Why are you looking at me like that? Are we in the unity of the faith? Ha, nagkahiusa na ba ang atong pagtuo? Huh? Oh no, I don't like you. I don't like you. You're Pentecostal. You're Baptist. Oh, di ba? I don't like you. Wala pa ta nagkahiusa sa itong pagtuo. Kaya nga naman, pag makadungog ta, Baptist man na sila. Sila pareha nato. you don't think like me. You're deceived, brother. Oh, di ba? Mayon man ta nga, ay kini sila kay kagupa nato kay mga Pentecostal, no? Kay magsige raba dirita. Pero kana mga Baptista di na nila kay You're nalinlaw na Presbyterian. sila. No, mayon ta nga Presbyterian man na sila, ay Metodista man na sila, lahi man na Oh, sila. and your Assembly of God. Oh my God. No? So, wala pa gyud nagkahiusa tong pagtuo. Kay naman tay mga tatak, napay mga label ba? Are we in the unity of the faith? No, so makita ba nimo igsoon nagkahiusa na ba atong pagtuo? Oh, or no, no. Oo or no? Wala pa. Wala pa. Di ba? Okay. So, God gave the fivefold to equip the saints to do the work of the ministry until
So what I want you to know, did until happen yet. No, so gihatag ang 5 kapilo igsoon aron sa pagsangkap sa mga gibalaan sa Dios nga mobuhat sa mga buluhaton sa Ginoo hangtod nga makabot nato ang pagkahiusa sa pagtuo. Nan karon kining hangtod nahitabo na ba? So if we can agree and we can see that until hasn't happened yet, how can we say we don't need the apostle and prophet anymore? No, hangtod nga makita nato umuuyon ta igsoon nga tinuod gyud wala pa man gyud ni naabot, wala pa man gyud ni nakabot sa lawas si Kristo. Makaingon jud ta nga wala na gi apostol ug propeta. Kaya nga naman dili man nato makita nga wala pa gyud ta nagkahiusa sa atong pagtuo. Okay, second, what is the second until? No, ang ikaduha nga hangtod kay hangtod nga magkahiusa ta sa In the knowledge of the Son of God and become mature. No, diha sa atong Mature. pag-ila. Sa atong pag-ila sa anak sa Dios ug mahimong Mature. hamtong. That means wala bata. Pag moingon gani kag hamtong, buot pa sabot dili na tapuya. Di ba? We Di have na ta bata. daghang mga bata in our churches and so on. No, sa atong mga kasimbahanan daghantang mga puya. What's worse is we're being led by daghan mga bata. Ang nakangilad pa gyud ani kay daghang mga nangulo pero perting puyaha pa. Sometimes. No, buot pa sabot ba ang kinaiya bata. Pwede? Okay, so until we attain the whole measure of the fullness of Christ, are we there and so on? Have we attained the full measure of Christ yet? No, hangtod nga makabot nato ang kinatibukang kahingpitan, ang kinatibukang sukod sa pagkahingpit ni Kristo. Karon ang pangutana, nakabot na ba na nato isip nga lawas, individual, sa tagsa-tagsa nato? Makaingon ba gyud ta nga pareha na gyud ko ni Jesus? What do you think? Sa imong hunahuna? Oo or no? Wala pa. No, wala pa, di ba? So, how can we say no apostles, no prophets? We're So, only going to accept pastors. In the Philippines, everyone's pastor. Hello, pastor. Hello, pa. Hello, pas. Hi, pas. Hello, pas. Hi, pas. No? So, sa unsang pamagi man ang anong masulti man nato nga, wala na apostol ug mga propeta. Labi na diri sa Pilipinas. Mag-ilok lang kag Bible, pastor na ang tawag sa imoa. Mutindog ra ka sa tubangan, no? Tanan, makita, ay pastor tang tanan. If you're running the projector, hello, pas. Pag naa ka sa projector, pastor pug ka. But how many know everyone is not called to be a pas? Pero kabalo ba ta, nga dili tanan kay gitawag nga mahimong pastor. Di ba? Dili tanan gitawag nga pastor. Okay, so I hope you see why God still needs the fivefold. Amen. So nang hinaot mi nga makita nimo ngano nga hangtod karon gikinahanglan gihapon nato ang 5 kapilo nga mga gasa. And Ikson, I can't possibly explain and teach the fivefold sufficiently in just a few hours. It's impossible. Yung imposible igsoon nga mapasabot ug matudlo ang 5 kapilo sa pipila lamang ka oras. Dili gyud igo ang pipila ka oras. But we're praying for revelation, the revelation of Lord, the releasing of the spirit of prophecy in this place in our minds and Amen. our kasing-kasing. Amen. No, nagaampo mi igsoon nga muabot ang pagpadayag ang espiritu sa propesiya igsoon sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga hunahuna. Okay, so Ikson, the hard part when we look at the body of Christ, when we look at ourselves, if we're honest with ourselves as individuals, as Christians, if we're honest about how effective is the body of Christ compared to the Word of God, we will see how far short we are falling. No, ang lisod ug ang gahi nga butang igsoon nga kung mahimo lang gyud tang matinud-anon, kung dili bitaw nato bakakan ang atong kaugalingon, then lantaw nato ang atong kaugalingon nga itsura ba ang atong estado, isip nga mga Kristohanon, kung ikumpara nato igsoon sa mga Kristohanon nga mabasa nato sa libro sa mga buhat. No, ang ilaang pagkinabuhi isip ng mga Kristohanon, unsa sila ka-epektibo ug unsay itsura nato karon isip ng mga Kristohanon. Makita nato nga pertigyog kaayo natong layua sa kung unsa day dapat ang itsura sa pagka-Kristohanon. Okay, so the question is, are you walking in the fullness? Karon, Are you walking in the fullness of Christ? no, karon makapangutan nata sa tong kaugalingon. Naglakaw na ba ka sa kompleto ug hingpit nga kahingpitan ni Hesukristo? I love this church, they bring snacks. Oo.
I always see Filipinos, they bring snacks to church. But I tell them, you got a snack, you bring enough for everyone. That's not fair. Ganahan. Okay? But you guys, you have enough for everyone. That's true. You're handing out snacks. Well, that makes the Filipinos happy. Malipayong. Diba? Praise the Lord. Bantayan daw niya sa ato ang mga Pilipino, nga di ba natin usay mga balon, no? Magdala tag balon, snack. Then pag magsimba, kasagaran kita ray mukaon. So yang ginaingnan nga nikaon lagi ka, ikaw ray mukaon panghatag sa uban mon. Magdala kag snack dapat ha, what? Munang ganahan daw sa ani nga simbahan kay ang snack para sa tanan. Amen. Daghan salamat kaayo. Amen. Okay, so if we're honest with one another, Igsoon, I have to admit, I'm not walking in the fullness. My ministry is not walking in the fullness. You're not walking in the fullness. Can we agree on that? No makauyon bata na igsoon nga siya sa iyang kaugalingon iyang giila sa amo ang buluhaton amo ang giila nga bisan ikaw tingali igsoon makita nimo nga wala pa gyud nimo nalakwan ang kahingpitan sa kung unsa gyud ang kinatibuk ang plano sa Ginoo ba kung unsa tong pwede gyud unta nato nga lakwan isip nga Kristohanon no makauyon bata na igsoon. Mo agree ba ka? But it's important, Igsoon, to realize what is the plan of God. Apan, importante po kayo nga atong maamguhan nga unsa gyud ang plano sa Ginoo. And the plan of God for me, the plan of God for you, is for us to walk in His fullness, Igsoon. Hallelujah! Ug ang plano sa Ginoo igsoon para nako ug para sa imuha nga malakwan nato ang kahingpitan ni Kristo. That means nothing lacking. Bot pasabot ba walay kulang. That means living above the curse that's on the earth. Bot pasabot igsoon nga plano dahil sa Ginoo nga maglakaw ta ibabaw sa tunglo sa sala nga naa niining kalibutana. That means that we're overcomers, Bot pasabot Igsoon. nga kita mahimong magkinabuhi nga mga madaugon. That means nothing is standing between us and the heart of Jesus Christ. Amen. Nga buot pasabot igsoon nga wala na ibabag sa ato ang kasing-kasing ug sa kasing-kasing ni Jesucristo. The fullness of God operating through the individual Christian, operating through the body of Christ, enforcing Satan's defeat, enforcing the kingdom of darkness defeat on this earth. Amen. No, ang kahingpitan ba nga gilakwan sa matag Kristohanon nga kita dapat isip ng mga Kristohanon naglakaw ta, ibabaw ta no sa kapildihan ni Satanas nga kita mo'y nagdala sa kapildihan ni Satanas nga atong ginadusok ang pagkapildi sa kangit-ngit ni ining kalibutan na igsuon. The Bible says that Jesus came to destroy all the works of the enemy. Amen. Ang Biblia nag-ingon igsuon nga si Jesus miani sa kalibutan aron sa pagbungkag ug pagguba sa tanang mga buhat sa kangit-ngit. So Igsoon, who does Jesus use to destroy all the works of the enemy? Kinsa man ang gigamit ni Jesus igsuon para nga maguba ang tanang buhat sa kaaway? Kinsa ka? Kinsa? If you're like many members in the church, oh, not me, the pastor. No? Tingali makaingon ka ba pareha sa uban nga mga miyembro sa simbahan kay moingon nga ay ako dili ako ang gamiton sa Ginoo si pastor a guro. Not me. No dili ra I'm dili ako. not qualified. Dili tingali ko kwalipikado, dili ko angayan nga gamiton. Igsoon, if you gave your heart to Jesus, if you're born again and you're baptized in the Holy Spirit, Amen. you have been qualified. Amen. No, kung ikaw igsoon imo ang gidawat si Jesucristo isip nga imong Dios ug manluluwas, natawo ka pag-usab, nabautismohan ka diha sa balaang espiritu igsoon. Bot pasabot kwalipikado ka angayan ka nga gamiton sa Ginoo. Every member of minister, every member equipped to do the work of the ministry. No one left out, not even the children. Amen. Even the child full of the Holy Ghost is strong enough to destroy the works of the enemy. Hallelujah. No nga buot pa sa putigsoon matag miyembro di ay apil ang mga bata mahimong magbubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Bisan pagbata ka, kung ikaw puno sa balaang espiritu, gamiton ka sa Ginoo para nga magdala og pagkabungkag sa gahom sa kangitngit. So, Igsoon, if we agree we're not walking in the fullness, the next question is nanoman. No, so kung kitang tanan igsoon, muuyon ta nga wala pa gyud ta naglakaw sa kahingpitan. No, ang pangutana karon ngano man. And this is the answer. People don't want to hear it. No, mao ni ang tubag nga dili ganahan nga madunggan sa mga tawo. Because the reason is we have to go look in the mirror. Kaya ang rason kay kinahanglan nato nga mulantaw sa amin. Why am I not walking in the fullness?
No, kinahanglan nato lang tawon bang ano man nga wala man ko naglakaw Whose fault is it? sa kahimpitan, kinsa may sala. Oh, it's me. Eh, di ba? Iniglantaw nimo sa samin, wala kay laing makita nga dagway. Imo arag yun. Di ba? I think they're getting ready to stone me. Nangandam na mo nga batuon siya. Can you understand, Igsoon? Masabtan nato, nasabtan ba nato igsoon? We have to take responsibility as to why. Nubot pasabot ba kinahanglan nato iluhon ba ngano dagi tuod no? Nganong wala man ko naglakaw sa kahingpitan ni Kristo. So Igsoon, is there anything lacking in Jesus? Nabay kulang diha kang Hesus? Kang Hesus nabay nagkulang? Anything lacking in Him? Nabay kulang kang Hesus? Ayo. Wala pa. Wala, di ba? Is there anything lacking in the Holy Ghost? Sa balaang espiritu nabay kulang? Wala pa. Wala na. And who are you? Ikaw kinsa man ka? Who are you, Igsoon? Kinsa ka? You are the temple of the Holy Ghost. Hallelujah! Ikaw ang templo sa balaang espiritu. You have the fullness of Christ living inside of you. Naani mo ang kahingpitan, ang pagkatibuok ni Kristo igsoon nga nagpuyo diha sa imoa. It's not that you need more of God. It's you need more awareness of who God is in you. Amen. Dili buot pa sa butigson niya, nagkinahanglan pa og dugang pa. Nagkinahanglan tagdugang pa sa Ginoo. Apan ang atong gikinahanglan kay dugang nga kahibalo, dugang nga pagpanabot kung kinsa di ay ning Ginoo nga nagpuyo sulod sa akua. We got to get our eyes off ourselves and get our eyes on Jesus Christ. Amen. Kinahanglan na nato tangtangon ang atong mga matagikan sa atong kaugalingon ug atong ibalhin sa pagtutok diha kang Hesukristo. So it's important to understand God wants us to walk in His fullness. Amen. Mo lang importante And nothing less. Importante nga masabtan nato nga gusto di ay sa Ginoo nga maglakaw ta sa kahimpitan. Wala nay lain pa. Okay, so I'm going to give you some reasons why we're not walking in the fullness, and it includes me, Igsoon. Amen. So muhatag siya og pipila ka mga rason ngano nga wala ta naglakaw sa kahimpitan ug kini nga mga rason apil mi ani. I don't have all the answers, Wala niya ang tanang tubag. but there's some things I understand. Apan adunay pipila ka mga butang nga iyang nasabtan. So, one of the reasons is the church is ineffective. No usa sa mga rason ngano nga ang simbahan dili epektibo It's because we've taken and removed the apostle and prophet. kay tungod kay gitangtang na nato ang mga apostoles ug mga propeta. We've removed the fivefold. Gitangtang nato ang lima ka pilo. Another reason is we've removed Jesus Christ as the head of the church. Ang usa pa ka And we've rason- made men and organizations as the head. Usa sa rason pa ngano nga dili ta epektibo isip ka simbahan tungod kay gitangtang nato si Jesus isip nga mao ang atong ulo ug gipuli nato ang tawo ug ang organisasyon sa tawo isip nga atong ulo. Another reason is that we've removed the Holy Spirit in our meeting. Ang lain pa nga rason igsoon ngano nga dili ta epektibo isip nga simbahan sa kinatibukan kay gitangtang na nato si Holy Spirit sa atong mga panagtigom. We're not allowing the Holy Spirit to have His way because we have a schedule. Wala na nato gitugutan si Holy Spirit nga mamuhat sa atong mga panimbahon kay na matay schedule. Natay gisunod nga oras dapat We have program. Hurry up. No nakaprograma na. Diba? Hello? Ayo. Are you there? Are you there? We sing, "Come, Holy Spirit, fall on us now, but make it very pas-pas because I need my pamahaw." Oh, di ba? No, nagkanta ta na Come Holy Spirit. Pero nagdali ta, natay oras ba? Lord, ayaw lang pud pagdugay Lord ha kay alas 12 manguli ba gyud mi. We're putting Holy Spirit on the time clock. Ato ang gitagaan ang balang espiritu og takda nga oras ba? No, Lord, ika pwede mamuhat. Are you understanding? Kay alas Lord? 12 manguli na gyud mi. I'm telling you the truth. No, di ba tinuod? We become program-based. No, ang atong mga pagpamuhat ba nakadepende na siya sa programa? We have to bring back and allow time, make room for the Holy Spirit, make room for the presence of God, and not get in such a hurry. Amen. No kinahanglan nato nga ibalik ba ang panahon nga ang pagpanimba di ay kay dili din ni siya mahitungod sa kung unsay atong gusto nga programa apan mahitungod din ni siya sa paghatag og oras ba ni Holy Spirit unsay mong gusto nga buhaton sa atong panimbahon karon.
Okay, how many pastors do we have in here? Pila ka pastor ang naa diri? Raise your hand so I can see. Palihog isa sa inyo mga kamot. Wow, praise God. Amen. Hallelujah. Oh, we need pastors. We need more pastors. Called by God. Pastors. Amen. Nung nagkinahanglan gyud taw mga Shepherds. pastor, mga magbalantay nga gitawag sa Ginoo. We need genuine shepherds to care for the sheep. Amen. Nagkinahanglan gyud ta sa mga tinuuray nga mga magbalantay nga may pag-atiman sa ilang mga gibantayan nga mga karnero. Amen. You shepherds, what is your number one thing that stresses you out? What is the number one thing you're always getting pressure in? Mga magbalantay, unsa man ang numero uno nga butang nga pinaka-bugat para sa inyo ang kanang mabati ninyo nga mao jud ni pinaka nagduot nako. You go to the board meetings. What are they pressuring you to do? No, inigadto ninyo sa mga board meeting unsay mga gaduot sa inyo Why you not have more members in your church? Why are your seats not full? Diba? Ano man? Diba gina-pressure unsa sa mga pressure gamay ra lagi inyong membro. No, unsa na no? Am I telling the truth? Tinuod ba? Muna yung mga kasagaran nga pagduot sa mga pastor. What are you doing wrong? No, dayon. Why you not have more people in here? No, pag pastor ka, questionon ka. Nga, gamay ra lagi inyong membro, di lagi puno ang inyong simbahan. Is it true? Tinuod ba? True, isn't it? Kasagaran nga mga pagduot, di ba? No? Pressure sa mga pastor na. Well, the reason we're not having more people in the church is because we're not operating in the fivefold. Ang rason, ang usa sa rason, ngano nga walay tawo sa simbahan. Nganong wala na puno ang simbahan tungod kay wala man ta namuhat sa 5 ka pilo. We're not equipping and training everyone to do the work of the ministry. Only the select few Kay wala na who went to Bible college, only they are qualified to do the work of the nganong ministry. dili mapuno ang simbahan tungod kay wala nato nasangkapan ug nabansay ang mga naglingkod na nga naa sulod sa simbahan nga sila di ay ang gamiton sa Ginoo magdala o magkabig og kalag maghimo og mga tinun-an. Kay naanad ta nga kinahanglan kung mamuhat ka kinahanglan na kay certificate. Kinahanglan na tatak. Kinahanglan Bible School College graduate ka. Now listen, I'm not trying to put anybody down. That is not my purpose. No, maminaw tagtarong tungod kay dili ni mao ang among tumong nga mangigo or para nga duton paubos ang pipila kanato, no? Dili na mao ang tumong. We do things in the body of Christ. We do a lot of things right. Kita igsoon, kita tanan sa lawas ni Kristo, naatay mga ginabuhat nga mga insakto. But we're not walking in the fullness. Pero kinahanglan nga masabda nato nga wala gyud ta naglakaw sa kahingpitan. Does this make sense to you? Nasabda nato igsoon. And the root behind the pressure to fill the seats, in my opinion, much of it is it's money motivated. The organization needs money. Correct. So we want more members in the church because we need more money. No? Kasagaran igsoon sa pagduot, nganong naipagduot nga kinahanglan nga mapuno gyud nimo dapat ang mga galingkod. Kay ngano man, tungod kay sa panginahanglanon sa salapi. Listen, Exxon. It's not money that we need. We need the presence of God. Hallelujah. We need the glory of God. Kung We need to carry Him inside of us. Gikinahanglan nato ang atong gikinahanglan dili man kwarta, no nga para makaingon ta nga successful ang simbahan. Nga makaingon ta kay ngano nagtuo man kasagaran sa mga organisasyon nagtuo nga pagpuno ang simbahan daghang tithes. What are you doing? Hilim sa dad, wala pa ko Okay, hurry up. Nagtuo ta nga pagpuno ang simbahan daghang tithes daghang offering successful ang simbahan daghang tang kwarta pero dili man kwarta atong gikinahanglan. Ang atong gikinahanglan ang presensya sa Ginoo, ang himaya sa Ginoo. What are you doing eating? This is a mutiny. Mutiny? It's a mutiny. Hallelujah. Pastor, you can learn from this in your church. Instead of having breaks, you just bring the snacks to them during the meeting. Oo. I like it. I like it. Yeah. See, when we have meetings and everyone takes a break, they're gone. They're supposed to be gone for 10 minutes. But it never happens. Come back in a half hour, and now they're busog, and then they get Sleepy. gikapoy. You know, the Spirit is moving, and then
then we have to get them back again. Yeah. So I support you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so the reason we're not as effective as we can be, I still believe it's on the number one is because we lack intimate relationship with God. Amen. We're No, not men and women who have sufficient relationship with Him. ang rason yun igsoon ngano nga dili ta epektibo isip nga simbahan. Kitang tanan isip nga sa kinatibuk-an ba dili gyud ta ing anak ka epektibo bitaw. Tungod kay dili pa gyud ing anak kasuod ang ato ang pakikigala, ang atong pakirelasyon sa Ginoo. We do a good job. We do a good job teaching. We do a lot of teaching. No maayo man ang ato ang ginabuhat igsoon nga nagatudlo ta. And teaching is good, igsoon. No maayo ang pagtudlo, gikinahanglan gyud nato nga magtudlo ta. We need teachers. We need to have teaching. Nakinahanglan ta og mga magtutudlo, nakinahanglan ta nga naay mga pagtulunan nga mahitabo. But how much teaching do we need before we actually implement what we're being taught? No? Pero kinahanglan nga mangutana pud ta sa atong kagalingon. Unsa man kadaghana nga pagtulunan ang akong gikinahanglan, ay ha ko makaingon nga pwede na nako ni implementar ang akong mga nakatunan. See, we're good at telling our people, don't sin. Don't drink that tuba. Don't play bingo. No, di ba? Kanang ang atong maayo ta mo moingon sa atong mga tao ba nga ayaw na buhata, ayaw pagpakasala, ayaw inom, ayaw inom sa mga makahubog, ayaw scatter, ayaw dulaan ng scatter. We tell them what to do, we tell them what to not do, but we never empower them. We don't empower them through intimate relationship. Ato silang ginaingnan unsay dili nila dapat buhaton, pero wala pud nato sila natudluan nga unsaon nga naa sila gahom nga modili ana nga mga sala. How many of you here, you stopped sinning just because someone told you, hey, stop doing that? Pila man nato dire nga kanang nakaundang gyud ta sa pagbuhat sa sala tungod lang kay giingnan ka nga undangan na. Naa ba? Naaray nag-ingon nimo undangin na nakaingon siya ko magundang na jud ko. Epektibo, nakanang wala na gyud nimo nabuhat dayon. Ayo. Hello. So we tell people what to do, but we don't empower them. We don't equip them to learn how to be an overcomer, how to overcome the world, how to overcome the devil, how to overcome the sin nature. No, so, we just tell them, don't do that. Ato lang silang ginatudluan ba nga ayaw na, bawal na, dili na. Pero nalimot ta or nagkulang ta sa pagtudlo, unsaon nga dili nako ni mabuhat nga sala. Unsaon nga dili nga mabuntog nako ang akong kinaiya nga makasasala, nga mabuntog nako ang tentasyon, nga mabuntog nako ang yawa, mabuntog nako akong kinaiya nga makasasala. Is this making sense to Nasabtan anyone? nato? Making sense to anyone? Nasabtan ba nato igsoon? Listen, I'm not trying to put the church down. I am the church. Amen. No dili namo tumong igsoon nga birahon paubos ang simbahan kay kabahin mi sa simbahan. But we have to admit that we're ineffective. We're not operating in the fullness. Not yet. Apan kinahanglan nato nga ilhon sa tong kaugalingon ba nga wala gyud ta naglakaw karon sa labing maayo or pinakataas gyud nga pagka-epektibo. Wala pa. So, if we send our children to eskwelahan, we send them to school. Kung atong paeskwelahon ang atong mga anak, why are we sending them to school? nganong ginapaskwela man nato atong mga anak? To learn. Why do they need to learn? Anong kinahanglan man nila makat-on? What'd she say? So that What'd she say? she said, you just have to interpret what she said. She said they go to school to get snacks, to get That's merienda. part of it. To meet their crush. So, are we not sending our kids to school to equip them to be an adult? Di ba ang rason nato nganong atong ginapaskwela ang atong mga anak kay para mahimo silang adult kung adult na sila kaya na nila nga
Mubarog sa ilang kaugalingon. Nga nasangkapan sila ba? Okay, so what if you send your kids to school and all they learned for 12 years is math? Noon sa may mahitabo kung 12 ka tuig nimong gipa-eskwela imong anak, then sa 12 ka tuig math ra gyud iyang nakatunan. All they hear from every day, all day, is from the math teacher. No, kada adlaw math ra gyud nga teacher ang iyang nahinagbuan sa eskwelahan. Are they going to be equipped to be an adult? No, makaingon ba siya nga ready na gyud ko nga mahimong dako nga tawo ma? Ready na ko nga musagubang sa mga problema. Ready na ko nga Oh, manarbaho. they'll be really good at math. Di ba? Makaingon ka nga, kining bata, maayo gyud mag plus minus. So, without fivefold, it's like going to church for 12 years and only hearing from a pastor. Pastor, pastor, pastor. No other voices. So kung wala ang 5 ka pilo, ing ana pud ang itsura igsuon. 12 ka tuig na ka Kristohanon, ang imo ra gyung madunggan nga wali kay gikan ra gyud sa pastor. Gikan ra sa gasa sa pastor. Is the math teacher important? Makaingon ba ka nga importante ang math? Are they important? Importante ba ang math? Are they more important than any other teacher? Pero karon ang pangutana, makaingon ba ka nga mas importante ang math kaysa sa ubang mga subject? Dili pod. No. Di ba dili gyud? So, but do we just only need a math teacher? Pero math ra ba gyud ang atong gikinahanglan nga magtutudlo? No. Dili. It's the same in the church. So pareha po na siya sa simbahan. That's the reason God gave all 5 to work together to make adults. Amen. Adult Christians. Amen. No? Ngano nga gihatag diay ang 5 ka pilo aron nga magtinabangay ning 5 nga magpadako sa mga gibalaan sa Ginoo nga mahimong hamtong nga mga Kristohanon. And each fivefold is uniquely gifted, uniquely anointed, and used for a unique function that the other one doesn't have, but they all need one another. Amen. Ug ang matag usa sa mga gasa aning 5 ka pilo igsuon kay pinasahi nga ginasahan, pinasahi nga gidisenyo, pinasahi nga may mga tawag. Apan, kung magtinabangay igsuon, dako kayo kahimuan nga makatabang sa matag usa ka Kristohanon. Diba? Does this make sense to you? Nasabtan ba nato igsuon? A huge problem in the way our churches are set up is the pastors have to do everything. They're Ang dako- responsible for everything. Ang dako nga problema igsuon sa kung giunsa pag porma og disenyo ang simbahan nato karon kay naanad ta nga ang pastor ra mo'y magbuhat sa tanan. That's the system that we've created, but it's not a biblical system, Igsoon. Mao ang sistema nga atong gibuhat apan dili na mao ang itsura sa sistema nga sumala sa Biblia. The pastors get overworked, they get burned out. No mao na ang pastor kay nasubraan og trabaho gipangkapoy. Namaol. Hello? Ayo. Nasubraan Are you og there? trabaho ba? No? You're so busy, you have no time for the Lord. Only time to do ministry. Kaya ano, busy na kaayo ka, nagkapuliki na ka nga mubuhat sa tanang buluhaton, wala na'y oras para magministeryo sa Ginoo. Igsoon, you can have the greatest ministry in the world, be the most anointed, and still not know the Lord. Nung kay pwede gyud di ay kaayo igsoon nga ikaw ang pinakamalampuson sa buluhaton, ikaw ang pinakailado sa imong buluhaton, dinihugan kaayo ka pero wala ka kaila sa Ginoo. You understand that? Nasabtan? Meaning busy kaayo ta ba nga mubuhat sa buluhaton pero wala tay panahon para nga magministeryo sa Ginoo. No. Ila sa Ginoo. None of you were created to carry the whole burden of the church. We need to spread the burden upon the whole body of Christ. Amen. Working together, loving together, being a family together, building the kingdom of God together. Every part doing its job. Amen. No kay walay bisan kinsa nga tawo igsoon nga gidisenyo sa Ginoo nga siya mo'y mopas-an sa tanang gibug-aton sa lawas si Kristo. Ang gidisenyo sa Ginoo nga iapod-apod ang gibug-aton igsoon aron nga ang tanan mamuhat sumala sa katakos ug gasa nga gihatag sa Ginoo sa matag usa sa atoa. Walay usa ka tawo nga ginasahan sa tanan. Wala ing ana igsoon. Ang matag usa gigasahan aron nga mupas-an sa gibug-aton nga gihatag sumala sa katakos nga gihatag sa Ginoo sa iya. Aron nga walay tawo nga kapoy na 30 pa ang edad pero ang dagway 60 na. What would happen in our churches if everyone is doing their part? No? Imagine na igsoon unsay mahitabo Oh sa my simbahan gosh.
kung ang tanan nga miyembro kay adunay buluhaton namuhat, how would that impact us? no? Unsa gay impact ana, unsa epekto ana sa atoa? That's Diba? why it says to equip the saints. Who are the saints? Mao na ang rason igsoon nganong ang Biblia nag-ingon nga sangkapa nato ang mga gibalaan. Kinsa maning mga gibalaan? Kita? The saints are only those who went to Bible college? Ang makaingon bata nga katurang mga gibalaan, katurang mga niadto Bible school? What qualifies you as a saint? No unsa may nagpakwalipikar nimo nga usa ka kagibalaan? Let's see. I'm the only saint here because I went to Bible college. So I'm equipped, but you're not qualified because you're not really a saint. Makaingon bata nga ako ra jud gibalaan ani nga simbahan kay ako ra may naka Bible school. No? Kanang uban wala man na sila naka Bible. Ay uban naka Bible school man pero man itiwa so di na sila balaan. Ana ba? So pwede mo ingon bata nga agi kay kini ato ang tapad wala nakahuman og Bible school kay di na siya gamiton sa Ginoo. Di na siya pwede sangkapan. We've had pastors. They said to me, I want you to do a youth camp with my youth. Na siya nailhan nga usa ka pastor nga kanang niduol sa iya nag-ingon nga mag-youth camp ta. So we do youth camp. So nag-youth camp. What do we do? We're training and equipping in the morning. We're going out in the afternoon in the streets. And God is using them to win souls and to heal the sick. Amen. So sa among youth camp, ang among youth camp kay ang among pamaagi kay sa buntag among silang tudluan, sangkapan namo sila tudluan unsay buhaton. Pagkahapon, dalo namo sila sa kadalanan ug sa mga kabalayan, mangampo mi. Dayon kay gitluan sila unsaon pagkabig og kalag, unsaon pagpangampo sa mga masakiton ug nakakita gyud mi og mga resulta naay mga kalag nga nakabig ug mga nagbalatian nga naayo. We're teaching, we're equipping. Hey, this is what you can do. This is what it says in the Word of God. This is why you can do it. You want to go do it? Yeah. No, so ang pagsangkap ug ang pagtudlo kay amo ang ginapakita sa ilaba nga mo ni giingon sa pulong sa Ginoo, mo ni ang pwede nimong buhaton, mo ni ang sugo sa Ginoo, ganahan ka nga buhaton ni. So ang mga batanon siyempre excited gid na, samingon sila tara. So we're taking them out in the street the very first time, and God is using them, and they're meeting people, and they're praying for them, and as God is my witness, they're leading people to Jesus, and people are getting healed. Deaf people are getting healed. Yes, amen. No? So, ginasangkapan ang mga batanon nga unsaon nga mahimong magbubuhat sa buluhaton. No, ginasangkapan sila nga makaayo day ko masakiton, makawali day ko sa ebanghelyo ni Kristo. Pwede day ko makakabig og kalag. No, dayon sa pagpanglakaw sa mga batanon, manglakaw mi din makita sa mga bata nga pwede day ko gamiton sa Ginoo no, nga kini akong kamot inigpandong nako na day maayo. No, igsoon nakakita gyud mi nga nay mga milagro nga gibuhat ang Ginoo, mga bungol na kadungog. And I'm not doing it, and the pastors aren't doing it. The teenagers are doing it. No, ang nangampo, ang nangabig og kalag dili mga pastor, dili si daddy, apan mga batanon nga gitudloan og isangkapan. All they needed was someone to believe in them, to empower them and teach them and release them and say, "Go, you can do it." Amen. No, ang gikinahanglan lang nila kay naay magtudlo nila ug magpakita nila sa pulong sa Ginoo nga pwede day na nila buhaton. Tungod kay mo may giingon sa pulong sa Ginoo, buhian sila nga lakaw pwede na ninyo buhaton. And so they went back to their church and they want to go out and do ministry. And the pastor says, "No, you cannot go." They said, "Why, pastor?" Because you are not qualified. So pag uli ato nga mga batanon igsoon sa ilang gigikanan nga simbahan, nang uli sila, excited sila nga gusto nila i-apply ilang nakatunan ba nga tara mangampo ta, mga bigtag kalag, mga adto ta sa mga kadalanan, mga kanang ato silang sangyawan sa pulong ni Ginoong Jesucristo. Pero ang pastor ato nga simbahan nga mao'y nag-request nga magpa-youth camp, niingon ato nga mga batanon nga dili mo pwede manglakaw, dili mo pwede mangampo sa kadalanan. Nangutana ang mga bata sa pastor, "Pastor, ganong dili mamindamo na pwede mabuhat?" Unsay tubag sa pastor, "Dili mo pwede kay dili mo qualified." What qualifies somebody? So unsa diay makakwalipikar sa usa ka tawo? Unsaon nato pagkahibalo nga kwalipikado ta nga mobuhat sa buluhaton ni Kristo? Who did Jesus choose to be his disciples? Ang pangutana igsoon, kinsa man ang gipangpili ni Jesus para mahimong tinun-an? Did he go to the Pharisees and the Sadducees? Mga Pariseyo ba o Saduseyo ang iyang gipangpili para mahimong tinun-an niya?
Who did he go to? Kinsa man to sila? Unsa sila ang mga trabaho? Fishermen, Mangingisda, tax collectors, tigkolektag buhis, Dr. may Luke. doktor. Di ba mga common Diba? nga mga tao? What did he say? He just meets them. Come follow me. I'm going to make you fishers of men. Tala, let's go. Amen. Di ba unsa may giingon ni That Jesus? was your qualification. Amen. Jesus chose you. That's your qualification, Igsoon. Amen. Mao usab ang imong kwalifikasyon igsuon. Giingnan ka, di ba ang tawag ni Jesus, ali sunod ka nako, himuon ko ikaw nga mga gabig ug kalag. Mao ang imong kwalifikasyon. Kag gitawag man ka, dibot pasabot kwalipikado ka. Amen. Would it help you if you had everyone in the church working together instead of you have to do everything? Makatabang ba ninyo, pastor, kung ang tanan nga naa sa ato ang simbahan kay ang tanan namuhat, imbis ka kita ray magbuhat sa tanan? So what happens in most of our churches, we're raising up children in the church and they become teenagers and then we have to appease them with a youth camp, and then when they get older, many of them, they're falling away. They have no purpose. If you can't sing song, if you can't play an instrument, what can you do? No kadaghanan, di ba kung kabantay mo ani igsoon nga mao gyud ni problema pud kasagaran sa mga kasimbahanan. Naatay mga nagbata gyud sa simbahan. Sukad pagkabata nakadungog na sila sa pulong sa Ginoo. Ato silang gipadako sa simbahan. Dayon naanad sila nga mag-youth camp inig kadako tuwa sa kalibutan. Nibiya sa pagpangalagad. Kaya nga naman, wala man sila natudluan niya, naaday sila'y tawag. Naaday sila'y pwedeng buhaton para sa Ginoo. Kaya nga naman, dili man tanang batanon pwede sa worship team. So pag dili ka kabalo mo kanta, di ka kabalo mo tugtog, unsa ko? So if you're like me, I can barely whistle. Di ba? Kung pareha ka ni daddy, nga dili gani siya katihol, na unsaon niya paggamit sa simbahan. I can't sing, I can't play. So what I know, you can run the projector, Igsoon. No? So, naapa. Kung dili ka kakanta, dili ka katugtog, sige, diri na lang ka, projector ka. Wala yung problema, ana. No? But I know that he's also on the worship team, right? Yes. Yeah. Diba? So what can our youth do if they can't sing and they can't play an instrument? What are we allowing them to do? So unsa may ato ang ginatugutan sa mga batanon nato. Nan karon kung ang ato mga batanon dili sila makakanta, di sila katugtog, di sila makamao sa projector, wala na ilain nga pwede nilang mahimong buluhaton. Ay naa pa, manghugas og plato. You see that fan? That is not walking in the fullness, Igsoon. Correct. No, kana nga electric fan. Mao siya ang usa ka hulagway sa wala siya naglakaw sa iyang kahingpitan. That fan is like the church. Di ba? It's broken down. Oh. Di ba? Ang simbahan karon pareha gyud ani nga electric fan. No? Oh. Yeah. Praise the Lord. Ay. The church is like my watch, my watch. You see my watch? Hindi nila makita dan. It's beautiful, di ba? It doesn't work. Oh. It looks good, but it doesn't do anything. It's much like the body of Christ. Oh, we look good. Oh, guapa, guapo. No, so ang iyang mahulagway nato, ang dagway, ang itsura nato isip nga simbahan sa kinatibukan ba pareha aning iyang relo. Kung imong lantawon, hindot lantawon. Pero kung imo siyang tutukan, sige nga alas 9:15. Di ba? Maraging ana po ta? Nga mga Kristohanon, sa kinatibukan ba? Nindot lang tawon, pero dili gyud wala gyud siya namuhat sa kinahingpitan. Dili gyud epektibo nga kumpleto. Kulang ba? So what do you think, Igsoon? Unsa man sa imong una-una, Igsoon? Is this making any sense to you? No, nakarelate ba ta sa atong gihisgutan? We need input No, muna kinahanglan ta sa og from apostles. Gikan sa mga apostoles. We need to understand the different function of each fivefold because they're not the same. Amen. Kinahanglan nga masabtan nato ba nga matag usa ka gasa aning 5 ka pilo naa sila ikatanyag nga dili pareha sa laing mga gasa.
Each one has a specific function the other one does not have. Kay matag usa ka gasa aning 5 ka pilo igsuon naa siya espesipiko nga buluhaton or papel nga dili mabuhat sa ubang gasa. See, the body of Christ together, the parts of the body, the offices, working together, they're all representing the fullness of God, who He is. Amen. Because He's lacking nothing and He lives inside of us. Amen. No, ang tanang parte sa lawas ni Kristo igsoon kung mag-function na siya ug insakto, nagrepresentar siya sa kahingpitan sa pagkakumpleto ni Kristo. Tungod kay importante nga makita ang kumpleto gayud nga namuhat, di ba? Pagkatungara sa imong lawas mo namuhat, kumpleto ba ka? So God by design did Yun. not give one person the fullness or all the gift. Correct. No mo nang gidisenyo gyud sa Ginoo nga wala niya gihatag sa usa ra ka tawo ang tanang gasa o tanang katakos. Diba? Amen. Okay, by divine design. Disenyo gyud na ang langit nun sa Ginoo. Wala niya gihatag sa usa ka tawo nga naa na niya tanan. Ang pastor, sapud si apostol, sapud si prophet, sa si evangelist, sapud ang teacher. And not just the fivefold, the parts of the body. No, ugang lain pa ang Working mga together. lain pang parte sa lawas nga nagkahiusa sa pagtinabangay. Is one part of the body more important than the other part? Makaingon ba ka igsoon nga kining usa ka parte sa kung lawas mas importante ni kaysa aning pikas? Dili gyud. Oh, or no. Oo or no? Yeah. Amen. And if one part is missing, Kung isa ka parte nawala, makaingon ba ka nga kompleto gihapon ka? I can still function without an arm. Yeah, but ineffective. am I whole? No, tao gihapon ka kung wala na kayo sa kabukton, pero ang pangutana, kompleto ba ka? Mabuhat ba nimo tanan? You see why we need the whole body functioning and working Diba? So together? makita ba nato igsoon nga nga gikinahanglan nga tanang parte, okay ra na siya. Tanang parte sa lawas si Kristo, importante gyud nga mamuhat. What? Okay. We don't need no stinking electricity. We have the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Okay, so let's move on. Turn your Bibles to Ephesians 4. Sige, dihata sa inyong mga Biblia sa Efeso 4. First, I want to show you let's turn to Galatians. Dira sa ta sa Galacia. Galatians 4:19. Galacia 4:19. Yon. Okay, this is Apostle Paul, the father of the church, Kini si Apostol Pablo nga ang amahan sa simbahan. and he's talking from his heart. Ug His love for the body of No, Christ. diri mabasa nato nga si Apostol Pablo nagpadayag sa iyang kasing-kasing ba isip amahan sa lawas si Kristo. Listen to his heart. No paminawa ang iyang kasing-kasing. My little children, through whom I'm suffering birth pangs until Christ is completely and permanently formed and molded within you. Akong gamay nga mga anak, kansang ako nagantos ug mga pagbati hangtod nga si Kristo hingpit ug permanente gayud nga maumol ug maporma diha sulod kaninyo. Is that the Amplified? Yes. So what's Apostle Paul crying out for? No unsa may hilak ni Apostle Paul diri? Christ to be formed in you. No nga maporma si Kristo diri sa atong kinasuluran. When Christ is fully formed in you, you're full. You're an adult son. You're an adult daughter. No longer bata. So sa diha di ay nga maporma si Kristo diri sa atong kinasuluran kay dili na ta mga bata. No dili na ta puya, dili na ta makaingon ta nga hamtong nako sa diha nga naporma na gyud kompleto si Kristo sa atoang kinasuluran. This goes along with Ephesians 4:13 until we're walking in the fullness of Christ, until Christ be formed in you. It's the same thing. So, What'd you say? disconnected. Don't you get lippy with me, lady. No, so
Kining Galacia 4:19 konektado siya sa giingon gihapon ni Pablo sa mga taga-Efeso nga hangtod nga mapurma si Kristo, ang kahingpitan ni Kristo mapurma diha kaninyo. No nga mapariha ta sa kahingpitan ni Kristo. Meaning, makaingon di ta nga hingpit ta or mature na ta sa diha nga si Kristo na purma sa atong kinasuluran. So, Ikson, what we've created in our churches is success. Success looks like how many are in our pews. If we're full, if we have full tongue, we are successful. No? Ang atong naandan nga sumbanan nato sa pagka malampuson sa buluhaton kay kung unsa kapuno ang atong simbahan. Nagtuota nga pagpuno ang simbahan ay successful gyud ni nga simbahan. But is that success? Pero mao ba gyud na ang sumbanan sa pagkamalampuson? What's the use of having your whole church full if half the church is bata? They've been going to church for 20, 30 years. They're still bata. No, and unsa man- Christ is not formed in them. Is that success? Para nimo igsoon, para nimo pastor, pastora. Makaingon ba ka nga malampuson ang buluhaton or ang simbahan kung puno lagi ang simbahan, pero katunga pud ana puro mga puya. No, nga wala pa na porma si Kristo sa kinasuluran. Success is Nya 20 ka tuig na sila nangalagad. Success isn't how many people in the church, it's how many people look like Jesus. Amen. Buot pasabot di ay ang panglantaw di ay sa Ginoo nga makaingon ang Ginoo nga malampuson ang buluhaton kung nakadepende sa sumala sa gidaghanon kung sa sulod sa tong simbahan pila ana nila ang pareha gyud kang Kristo. How many people are equipped in Pila doing ka- the work of the ministry? Pila ka tawo ang nasangkapan ug natatutluan nga mubuhat sa buluhaton. How many people have intimate relationship with Jesus? Pila ka mga tawo ang anaa nagyusuod nga pakigrelasyon kang Kristo. How many have a prayer life? Pila gahaaning atong mga kauban sa simbahan ang naay kinabuhi nga mahinampuon. How many have even won one person to Jesus No, Christ? pila ana nila ang nakakabig ug bisag usa lang kakalag para kang Hesus. How many can teach? Pila ana nila ang makatudlo. How many know in the Bible that you're all supposed to be teaching? No, pila nato diri nga nakabalo nga kitang tanan gitawag nga mahimong magtudlo. I didn't say all is supposed to be called in the office of a teacher. I said according to the Bible, we're all called to teach. And it says if you can't teach, you're still a baby. Amen. Kabalo ba ka? I didn't say it. Paul said Wala it in nagpasabot, ha? Hebrews chapter 5. Wala nagpasabot nga ang tanan gitawag nga mahimong diha sa gasa or diha sa gimbuhaton sa 5 kapilo nga magtutudlo. Apan si Pablo nag-ingon sa diha sa Hebrehanon 5 kung imong basahon nga kitang tanang Kristohanon dapat mahimong magtudlo. Makamao na nga magtudlo kay ang Kristohanon nga dili makamao magtudlo puya. Hello, am I Si making Pablo sense to nag-ingon you? na. No? So, kanang atong kauban sa simbahan niya, dili makamao magtudlo, niya 20 ka tuig na siya nangalagad, di sa pag nangunot na naigsuon, ug di pa makamao nga magtudlo, puya pagyud na. No condemnation. Dili We're ni not siya. preaching condemnation. No, dili ni siya pagkondenar or paglaglag. We're preaching truth of the Word of God, and hopefully it will help us to see our reality, our truth, Amen. and where we're actually at as a individual Christian, and where we're at as a corporate body. Amen. If we're honest with ourselves, No. how effective, how much fruit are we bearing? Ang atong ginatudlo, ang atong ginaiskutan diri ba, dili ni siya para pagpanglaglag or para pagkondenar igsuon. Apan, ato ang ginailabang, halagi tuod no, ingani ang itsura sa simbahan karon, daghan kaayo ingani, nya dili gyud di ay ta epektibo isip nga lawas ni Kristo. Okay, Colossians 1:28, palihug. Diha ta sa Colosas 1:28. What is the purpose of the body of Christ? Unsay tumong sa lawas ni Kristo? I just go to church, and I pay a tithe, and I eat merienda, and at Thanksgiving I go for the baboy. No, mabay tumong sa tong pagkakristohanon, basta hinimba ko madomingo, dayon muhatag ko sa akong kanapulo, dayon mag-snack, tapos pag Thanksgiving kinahanglan naagyog ko kay naara ba jud ko giamot atong lechon. Mabay tumong sa How tong come at pagkakristohanon. our Thanksgivings the church is full? People Di- come to church
in the family of other Christians, they never come to church all year. Dili ta matingala. But when you have baboy, I'm going to church, man. No, di ba makatingala no nga inig mag Thanksgiving na ta mapuno atong mga simbahan. Katong mga pamilya atong mga dili hinimba, makapanimba lagi. Is it true? Tinoo dili. Oh. I love Thanksgivings because I love to give salvation message. Amen. No ganahan kay siya og mga Thanksgiving kay iyang ginawali basta Thanksgiving mga mensahe sa kaluwasan. What is our purpose? No, so unsa day ang ato ang tumong? So let's look at Colossians 1:28. Ilang tawo nato diha sa Colosas 1:28. Somebody want to read that? Kinsay gusto mo basa? Wala away. Don't fight over who wants to read. Colossians 1:28, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Oh. Amen. Salamat, Pastora. You hear that? Oh my God, he says to warn and admonish people in the church. No? Pahimangnuhi o pasidani ang mga naa sa simbahan. We're supposed to love, not warn. No, naiuban nga moingon nga ay dili ta ang mga gahi nga mensahe kay dapat gugma ra gyud ang tiwali. What did Jesus? You snakes and vipers, you sons of the devil, you whitewashed tombs. No? Pero di ba si Jesus sa Biblia naaga ni siya mga gipangingnan nga kamo mga bitin, kamo nga daw mga puloy-anan ug mga bukog. Preach, proclaim, warn, admonish how many people? No, kinsa unsa kadaghanan nga mga tawo ang walihan, proklamahan, sangyawan, pasidan-an. What's it say? Everyone. Warn everyone, instruct everyone in all wisdom, comprehensive insight into the ways and purpose of God, that we may present every person mature, full grown, fully initiated, complete and perfect in Christ the Anointed One. Amen. That's our job. That's our purpose, Igsoon. Amen. No mo ni atong trabaho igsoon, ug mo ni atong tumong. Mo nang nagtudlo ta, nagwali ta, nagpasidaan ta sa tanan. Ang tanan mo atong pasidan-an, tudluan, ang tanan mo atong pahimangnuan, sangkapan, no nga mahimo mga makabalo sila igsoon aron nga mapresentar nato ang matag usa nga hingpit ug hamtong diha atubangan kang Hesukristo. Present to God everyone mature, full grown. Amen. No subot. Equipped. Trabaho day nato nga ipresentar ang matag usa ka mga Kristohanon nga hamtong nasangkapan na bansay diha atubangan kang Kristo. Igsoon, how can a pastor or a handful of people in the church equip everyone? No, unsaon man igsoon kung pastor lang or pipila lang maihapra sa tudlo ang magsangkap ug magbansay sa tanan. Dili gyud makaya. Wow, look, there's more pagkaon. What is that? Don't be distracted. Huh? Don't be distracted. It looks like carne. Pansit? It's pancit. Does it have carne in it? So we have many in our church. What did Jesus, what was his command? Go into all the world and make what? Disciples. What are we making? No? Ang sugo ni Jesus para nato nga mga Kristohanon, kitang tanan nga Kristohanon, kay mulakaw ta og maghimo og mga tinun-an. Ang karon ang pangutana, unsa may atong ginahimo karon? Did he say, go into all the world and make a convert? Nagingon ba ang Ginoo nga lakaw ka mo o paghimo mo og mga kinabig? Is that what he said? Mga kinabig ba ang ingon ni Jesus? Maghimo ta og mga tinun-an. Go into all the world. Make believer. No? Unbeliever. Ningon ba si Jesus nga lakaw ka mo sa tibuok kalibutan ug paghimo mo og mga patuo-tuo? Fake believer. Mga piki nga mga What did he matutuo. say? Go into all the world and make, what is a disciple? No, unsa day ning tinun-an? Unsa day ning sumusunod?
What is a disciple, pastors? Mga pastor, unsay itsura sa usa ka tinun-an? Christ-like, followers of Christ. Come follow me. No pag tinun-an di ay kay mga sumusunod ni Kristo. We have way too many people in our churches that say, I'm a Christian, but they don't want to follow Christ. They don't want to lay their lives down. Yet Jesus said, if you want to be my disciple, you must pick up your cross daily and follow me, even unto death if necessary. Amen. No daghan kaayo tang mga tawo sulod sa iglesia, sulod sa simbahan nga moingon nga ako Kristohanon ko, born again ko, pero dili ganahan nga mahimong tinun-an. Kay nga naman, ang giingon manggod ni Jesus nga kung tinun-an ta, kung ganahan ta mahimong tinun-an, buhian nato tong kaugalingon nga pagtagad sa tong kaugalingon, buhian nato tong katungod sa tong kaugalingon, punito nato ang atong mga krus ug pas-ano nato ni kada adlaw. Nandili man tanan ganahan nga mo pas-an og krus. So, Ixon, how can somebody in the church who says, I'm a Christian, how can that person, if they're not a disciple, how can they help to make disciples? No, so unsaon man na igsuon nga kung ang tawo sulod sa simbahan, unsaon niya paghimo og tinun-an kung siya mismo dili siya tinun-an. Di ba? Unsaon nato paghimo og mga sumusunod kung kita dili ta sumusunod. Do you think a real genuine Christian can refuse to be a disciple? Para nimo igsuon kung ang usa ka tawo tinuuray gyud na siya nga Kristohanon, pwede ba di ay nga magdumili nga mahimong tinun-an? Pwede ba? Kung ikaw usa ka tinuod nga born again Christian, pwede ba ka moingon ay ako di ko ganahan nga mahimong tinun-an? So we're commanded by Jesus, go make disciples. Go to all the nations and make disciples. Where are the disciples in our churches, Ixoon? No, so di ba gisugo ta ni Jesus nga mulakaw ta og maghimo og mga tinun-an. No, so asa man ang mga tinun-an sa lawas ni Kristo? Pastor cannot make disciple all by themselves. Subuot pa sabot ani igsuon ba kung pastor lang ang saligan nga maghimo og mga tinun-an, dili gyud niya kaya. We need the voice of apostles and prophets and evangelists and teachers. Nagkinahanglan pud ta sa tingog sa mga apostoles, sa mga propeta, magtutudlo, ebanghelista. We need the voice of every man, woman, and child in the church. Nagkinahanglan ta sa tingog sa matag lalaki, babae, bata sa simbahan. To help make disciples together, to build the kingdom of God together. Para nga mohimo sa mga tinun-an igsuon niya, para maghimo og mga tinun-an ug para sa pagtukod sa gingharian sa Ginoo. Because our job is to present to God mature, full-grown sons and daughters of God. Kaya ang atong trabaho igsuon mao ang pagpresentar sa mga hingpit ug hamtong kompleto na hamtong nga mga Kristohanon, mga anak diha atubangan sa Ginoo. Is this making sense to you, Ixoon? Nakadalita igsuon, nakasabot ta? Hello? Ayo. You still love me? Nahigugma pa mo niya? Say, no, I never liked you. You're a big, white, dumb guy. Basin makaingon mo, hindi po ko ganahan nimo. Long nose. Long nose. Pliers. You takong puti, long nose. I'm just joking, okay? Wala hilak. Yes. Don't cry. Amen. I know some of these things I'm saying, they're hard, but they're true, Ixoon. Amen. Kabalo sa igsoon nga pipilaan ning iyang mga gipangsulti kay sakit, gahi pero kamatuoran. The truth is not designed to punish us. The truth is designed to transform us. Amen. To see our need for Jesus. Yes. No, ang kamatuoran igsoon gidisenyo dili para nga silutan ta. No, apan para makita nato ang kamatuoran. Para makita nato ba nga Lord nagkinahanglan gyud mi ana, nagkinahanglan mi Jesus. Nagkinahanglan mi sa kung unsay imong giplano Jesus. To see our need for humility before the Holy Ghost. No, para makita nato ba ang atong panginahanglan nga kinahanglan di ko magpaubos sa balaang espiritu. To draw us to Christ. Para To draw us into the loving arms of our Amahan. Para makaduol ta igsoon sa mahigugmaong mga bukton sa atong amahan. So you have invitation, come to me. Come to me, all you who are heavy laden, and I will give you rest. Amen. No, so natay imbitasyon igsuon gikan sa atong Ginoo nga moduol ta sa iya kitang tanan nga mga gipangkapoy, mga gipangbudlayan, nabugatan, nagpasan og mga palasanon ug siya magahatag kanato og kapahulayan.
But we're not coming. Many of us aren't coming. We aren't teaching our people. Your priority is Jesus. Your priority is not the church. Your priority is not a man. Your priority is not an organization. Your priority is Jesus. Amen. Jesus Cristo. No, ang ato ang prioridad igsuon dili ang simbahan. Ang atong prioridad mao ang pakigsuod nga pakigigala sa Ginoo, ang atong suod nga pakigrelasyon. Suod nga pakigsandurot sa kang Ginoong Jesucristo igsuon. Jesus said, if you love your wife, if you love your sons and daughters, if you love anyone more than you love me, you're not fit for the kingdom of Diba God. si Jesus pod nagingon nga kung mas nahigugma ta sa tong asawa, sa bana, mga anak bagaha or si bisan kinsa mama bagaha or imong papa, labaw pa kaysa sa imong paghigugma kang Jesus, dili ka angayan nga mahimong tinun-an. Does that mean that we're not supposed to love them? Buot pasabot ba dili na lang nato higugmaon na sila? No, he's talking about proper priority. Amen. If you love them more, if they're taking place, if they become your idol, they're more important than I am. You are not fit for my kingdom. No, ang ginapasabot diri ni Jesus igsuon kay kung mas nauna na sila kaysa sa atong pagigugma sa Ginoo, no, kung ang atong prioridad sukwahi, no, balik ka nang balik ka bakikaw ba? Dili baliktad. Kung nauna ang atong pamilya kaysa sa Ginoo, sayop yun ang atong prioridad. Does that make sense, Igsoon? Nasabtan ba nato? We need to bring back the fear of God in our churches. Amen. The holiness of God. Amen. Kinahanglan nato nga ibalik. Importante kayo igsoon nga mapasiguli ang balaang kahadlok sa Ginoo. Okay, Ephesians 4. Efeso 4. We're gonna start again in verse 11. Diata sa 11. First thing we have to understand is who gave us the fivefold. No una, importante nga ato ang masabtan kinsa di ay ang naghatag sa 5 kapilo. Who's it say? No, kinsa man na? The one who descended, the same one who has ascended high above all the heavens. His presence might fill all things, the whole universe. And his gifts were varied. Diba? Sa Jis, siya nga mikanaog, mauusab siya nga misaka ngadto sa kalangitan. Aron nga siya ang iyang presensya mupuno sa tanang mga butang ug ang iyang mga gasa nagkalain-lain. Kinsa man na siya? What makes us think, Igsoon, as men, that we can disregard what God gave? No, kinsa may nakapahuna-huna nato igsuon isip ng mga katawhan nga pwede na nato baliwalaon kung unsa ang gihatag ni Jesus. With absolutely no scriptural support. Unya, wala tay gigamit nga kasulatanhon nga basihan. No? So it was Jesus Christ, because he's the one ascended. He's the one who descended and ascended, di ba? Si Jesucristo kini igsuon ang naghatag. Kay siya maning ni kanaog ug siya pudtong misaka. He ascended on high. He led captivity captive. Di ba? Jesus. Amen. Jesus is the one who gave to the church the fivefold. No, si Jesus ang naghatag igsuon sa 5 kapilo sa simbahan, sa iglesia. And why did he give the fivefold? Nganong gihatag man niya ang 5 kapilo? Verse 12. Sa 12, His intention, ang iyang intensyon, his purpose, ang iyang tumong, the reason that I gave to the church these gifts ang rason nganong nga gihatag ang 5 kapilo kini nga mga gasa. was the perfecting and the full equipping of the saints. Mao ang paghingpit ug ang kumpleto nga pagsangkap sa mga gibalaan. So just like in Esquilahan, it takes more than the math teacher. It takes many teachers. It takes many people to equip our children to become adults, to operate in this world. Amen. No, so pareha ra pud na igsuon sa eskwelahan nga nagkinahanglan og lahi-lahi nga mga magtutudlo para nga masangkapan ng atong mga bata nga makaingon sila nga ready sila nga makapanarbaho nga para ready sila nga mahimong dagko nga mga tawo nining kalibutana. It takes the fivefold and it takes every part of the body to equip the saints. No, so gikinahanglan di ay ang 5 kapilo ug ang tanang parte sa lawas si Kristo para masangkapan nato ang tanan nga mga gibalaan. We're equipping each other. No, kita mo'y nagsinangkapay sa usag-usa. You need me and I need you. Amen. Nakinahanglan ka na ako, nakinahanglan po kunimo. Diba?
Amen. So God gave the fivefold So gihatag sa Ginoo ang 5 kapilo to perfect and full equipping of the saints. Why? His consecrated people, that they should do the work of ministering toward building up Christ's body, the church. Hallelujah. They. No, ang iyang intensyon mao ang paghingpit ug ang kompleto nga pagsangkap sa mga gibalaan, ang iyang mga gilain nga mga katawhan aron nga sila mubuhat sa buluhaton. Little Anit, huh? Igang na no. Yeah, amen. Welcome to the Philippines. Amen. Yeah. Magani dire kay dili ra gid kaayo nga na Praise kay the igang. Lord. Dito sa amo igang gid kaayo pag ingani na. You see it, Iksaon. Amen. Can you see it? Makita ba nimo diha igsoon? We need the whole church working together to equip, to encourage one another, Amen. to help one another, Muna to nagkinahanglan- love one another, to be a family of God. Nagkinahanglan ta sa tibuok nga lawas, sa tibuok nga simbahan nga magdinasigay, magsinangkapay sa usag-usa, maghinigugmaay sa usag-usa, maginalagaray sa usag-usa, kay para mahamtong ta. Nagkinahanglan ta sa tanan nga gasa. Does this make sense to anyone? Nakuha na to igsoon. Verse 13. That it, what is that it? No, aron nga kini, kinsa man ning kini? Look at your Bible. Kinsa man na siya? That it, what is it? Unsa man ang gitawag diha nga kini? Aron nga kini? Pastor Cloyd, what is it? Verse 13. What is it? That it. The church. Oh my God, they're bringing more pagkaon. Anybody? What's it? Unsa man ang gitawag diha nga kini? Kinsa man ang kini? Church. The church. Good answer. Amen. You get a gold star, amigo. No, aron nga kini ang gipasabot ani ang kanang sa 12. No, aron nga kini ang lawas ang tibuok nga simbahan kay That it might develop, the body of Christ, Christ's body, the church. It might develop until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God, that we might arrive at really mature manhood and completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection, the measure of stature of the fullness of Christ, and the completeness found in Him. That it, the church. no? Hangtod nga kini ang simbahan kay motubo hangtod nga kitang tanan makaabot sa pagkahiusa sa pagtuo ug sa komprehensibo, kompleto, hingpit ug insaktong kahibalo ug pag-ila sa anak sa Dios hangtod nga kita makaabot sa tinuray gayud nga pagkahingpit sa atong pagkatawo nga mao ang pagkakompleto sa personalidad nga walay lain ug dili ubos kaysa sa sumbanan sa pagkahingpit ug pagkaperpekto ni Kristo nga mao ang sukod sa pagkatawo sa pagkahingpit ni Kristo ug ang pagkakompleto nga makaplagan diha kaniya. Are these things possible? Kini mga butanga ba igsoon posible? Did Posible ba siya did mahitabo? God tell us something we couldn't do? No, ang Ginoo ba igsoon mosulti ba siya usa ka butanga dili na to mabuhat? Wala pa? Dili, no? He's giving instructions. He's saying, you can do this. Amen. So diri ang Ginoo nagaingon sa ato mga posible ni mahitabo ni. All we have to do is obey. Ang ato lang buhaton kay mahimong masinugtanon. We're weak because we have removed the foundation of the church. No, huyang ta isip nga simbahan. Kinatibukan, huyang ta tungod kay gitangtang manggod nato ang pundasyon sa simbahan. We need the foundation. We need to bring back the foundation. We need to allow the function of the foundation in the church. Amen. No, so kinapanahon na igsoon nga atong ipasiguli, ibalik nato ba ang nawala nga pundasyon nga mao ang mga apostoles ug mga propeta. Kinahanglan panahon na nga tugutan nato balik ang mga apostoles ug mga propeta sa atong kasimbahanan. Pastor, unsa oras?
11:36. Okay. I have 24 more minutes. Okay, I'm going to use every one of them. Sige, go. Now, I don't want you whining. I don't want you crying, saying that you're gutom. You've already been eating snacks all morning. You can wait another 24 minutes. Yes. So, dili gid mo makareklamo nga gutom na jud kaayo kay nakasnack mo. No? Look at her. She's like, I don't know. Ambot lang. I need the grace of God. Apa diri oh? Okay. Now, why did he give the fivefold? Why does he want to equip the saints? Why does he want us to become nothing less than the fullness of Christ? Verse 14. No, sa 14 makita nato ngano nga importante di ay ning 13. Nganong gusto ni Jesus nga makabot nato ng bersikulo 13 kay aron mahitabo para dili na mahitabo nang sa bersikulo 14. So then, busa kita, that's you and me, no, bot pasabot ikaw na ug ako, may no longer be children, dili na ta mahimong mga sama sa mga bata, no longer bata. No, nga para dili na ta magpabilin nga mga bata. Puya. You pastors, how many batas you have in your church that are full grown batas? Mga pastor, sa inyong mga simbahan, sa inyong mga karnero nga giatiman, pila man ana nila mga dagko na, no kana bang hamtong na og naong pero bata gihapon og kinaiya. You know what I mean? Bata og buot. Pero tiguang nagnaong. Pero bata og dadunon pa. No longer children because we have full grown adult children. That's what Paul said. No? Kay gusto day sa Ginoo nga dili ta magpabilin nga puya or bata. What did you sneak off to eat? Why are you sneaking over there and eating? Yes, That's not fair. Bati lalaki. Okay. So we're no longer children tossed like ships to and fro between chance gust of teaching and wavering with every changing wind of doctrine, the prey of cunning and cleverness of unscrupulous men. Now look what you did. You influenced her now. Now she's going back there. You see that? Unscrupulous men, gamblers, engaged in every shifting form of trickery, inventing errors to mislead. This is why we need to be full grown. No, so kining 14 mo'y rason nganong importante nga kita mahimo ta mga hamtong kay aron nga dili ta mahimong mga bata nga gianod-anod sama sa mga bangka nga gipang dala-dala sa bisan unsa nga balod sa nagkalain-laing mga doktrina kay ngano ang mga dili hamtong igsuon pag makadungog nga dunay bagong pagtulunan mo tuo na po dito. Adto na po dito kay nay bagong pagtulunan kana kuya pagyud na. Bisag kinsa tuuhan hangtod nga ang tuuhan si Jesus daw katunga kabayo naunsa na ni. We got adult children in our churches. Di ba? No? Bisan gani day mga pastor, ang pang pastor kay kuya pa. We're like Mauwat this. pa. We're like this, pastor. One day we're on top of the mountain. We are on top. Me and God, we're going to take this city. Diba? And then the next day, oy, you're down in the valley so low, crawling like this. Oh, I don't know if I'm going to make it. Oh, pagingana pabitaw ta, buot pasabot mapuya pa ita mga bata pa ta sa ato ang pagpangalagad. Kay nay mga panahon man gyud pod sa atong pagpangalagad no nga mayon ta nga karong adlaw kay dasig gyud kaayo ko kaya na ko tanang problema. Pagkaugma na diskurahin na murag mga wati nga giasinan. Like children tossed to and fro with every wind of doctrine. No, buot pasabot ba ka sama sa mga bata bitaw nga maanod-anod pa sa mga balod sa nagkalain-laing mga doktrina. Apyugon pa og mga pagbati. Can you see it, Igsoon? Does it making sense to anyone? Naka-gets ta, naka-relate ta Igsoon, no? O nagkinahanglan tag paghamtong, kinahanglan ta motubo ba? Pwede ta magpabilin nga ngani. Igsoon, we need to recognize that we need reformation in the church. We need to recognize it. No kinahanglan nato mailhan ba? Kay kinahanglan nato ilhon bitaw sa tong kaugalingon ug sa ato ang tagsa-tagsang mga kasimbahanan nga
nagkinahanglan gyud ta og reformasyon. Kausaban gyud ba? Kabaguhan. We just need to be humble before the Lord and recognize that we're not walking in the fullness and admit it and quit trying to act like we have it all together. Ang kinahanglan lang bitaw nato no magmatinud-anon ta ba ug magpapainubsanon ta atubangan sa Ginoo nga atong ilohon nga Lord kanang among gibasa kanang ilang giingon wala pa man gyud namo na nalakwan. Dili na ta magpakaaron ingnon ba magpaka-impokrito bitaw nga ay okay ra man mi sa among simbahan wala may kinahanglan usbon. Nobody has it all together, Ikson. Not me, not you. Tinuod, kay ano Ikson, walay bisan kinsa nga naa na nila ang tanan. Kay kung naa na bitaw nila ang tanan, unta nang rapture na ta. Nga pa man ta dire. Wala pa ta nahingpit. We need more. We need more of the presence of God. Diba? Kinahanglan pa gyud ta sa dugang sa presensya sa Ginoo. Somebody, I want you to look up Psalm 127:1. What does Psalm 127:1 say? Kung kinsay pwede nga mulantaw diha sa inyong Biblia, Salmo 127:1. Psalm 127 verse 1. Who's got it? Kinsay nakakita? Here, take the mic. Nara pastor. Thank you, ma'am. Bisaya pastor. Yeah, 127. Basayan's good. 127 verse 1. Gawas kung ang Ginoo ay tukod sa balay, kawang lamang ang kahago ngadtong tukod ini. Amen. Gawas kung ang Ginoo ay magbantay sa syudad, kawang lamang ang pagtukaw sa mga magbantay. Hallelujah. You Amen. hear that? Salamat pastor. Unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Amen. No, gawas kung ang Dios maoy magtukod sa iyang panimalay, kadtong mga nagtukod ni ana, kawang lamang ang ilang paghago. When we disregard the function of the fivefold, are we not disregarding Jesus Christ as the builder of the house? No, sa diha nga ato ang dumilian, i-reject nato, isalikway nato ang pagpamuhat sa 5 kapilo. Kung atong dudid-an, kung dili ta mong sugot nga mobalik ang pagpamuhat, ang matag gasa, ang impluwensya ni ining 5 ka mga gasa sa atong simbahan. Dili ba pareha ra pud nga atong gisalikway ang magtutukod nga mao si Jesucristo? Ikson, when we disregard what God gave, are we not trying to build on the strength of the flesh, on the arm of the flesh? Kung atong gisalikway, kung atong gidid-an nga mamuhat, nga matukod ang simbahan pinaagi sa 5 ka mga gasa sa Ginoo. Dili ba pareha ra man pud nga kita murag ato ang gikuha ba ang pagtukod nga Lord, kami tukod bi kay mas kusgan mi kaysa sa imuha. Are you understanding? Nasabtan nato? We need to get back to what God says in His Word, to live by every word that proceeds out of the mouth of God. Matthew 4:4. We need to live by every word. We can't take our pet doctrines and say, oh, I like that one, but I don't like that. Kinahanglan na ta mo balik igsoon. Kinahanglan ta mo balik no nga mutuo ta ba? This don't fit my narrative. Oh, nga dawato nato ang tibuok nga pulong sa Ginoo. Dili kay mamili ra ta unsa atong gusto nga doktrina nga subay sa kung unsa atong pagtulunan. This don't fit my doctrine. Nga mo ingon. Nga mo nang ang uban, moingon sila nga wala na apostol ug propeta, tangtangon nila ng ubang mga bersikulo diya sa Biblia kay dili man subay sa ilaang doktrina. Don't fit my denomination. Dili man siya subay sa kung unsay gitudlo sa akong denominasyon. Wa mo'y haom. Building without Jesus' word. And wonder why we're in so deep trouble. Wonder why we're ineffective. Wonder why we're not able to have the power to overcome the kingdom of darkness. Wondering why our seats aren't full when we disregard Jesus, when we disregard the power of the Holy Spirit. Nung gitangtang nato ba ang pagka magtutukod ni Jesucristo, gitangtang nato ang gahom, gitangtang na nato ang mga pulong sa Ginoo gikan sa atong Biblia, dahil gipili na lang nato unsay ato ang gusto nga mga bersikulo para diha lang ta magtukod. So nya matingala patangano nga atong mga kauban sa simbahan nganong dili man gyud siya makaikyas aning iyang sala. Balik-balik man gyud sa ana anong dili man mapuno ning simbahana. Nganong wala naman namuhat ang balaang espiritu sa ato ang iglesia. Tungod kay nana tay mga gipangtangtang, nana tay mga gipangpili
nga diri na lang kay maura ni haom sa kung gusto. Kita na nahimong nagtukod. Unless the Lord builds the house, they labor in vain. No, gawas kung ang Dios mo ay magtukod sa iyang iglesia, kita nga nagtukod niini, kawang lamang ang atong mga paghago. We have to get back to letting the Lord build His house, His way, because this is His house, not our house. Amen. No, panahon na igsoon nga atong tugutan nga ang Ginoo mo'y magtukod sa iyang panimalay, sa iyang pamaagi nga pagtukod tungod kay dili ni atong panimalay, dili pud ato ang pamaagi sa pagtukod. Siya dapat ang magtukod sa iyang panimalay, sa iyang pamaagi. Amen. How many more minutes do I have? Ilan na lang ka minuto? 4. 12. Oh, good. Praise the Lord. Got 12 minutes. I got 12 minutes, lady. I'm going to use them. Naginuton yun niya yan 12 ka minutos. Yes, we will break for lunch, ma'am. Yeah. That's right. Kingdom time. Wala Filipino time. Filipino time. Demonic. This is what I teach. I taught all my leaders. The Bible says, above all things, a servant of the Lord must be Faithful. found faithful. Are you faithful if you're on Filipino time? So, mo jud No. number one lesson nga iyang gitudlo sa mo ang mga leader didto sa Dipolog. No, labaw sa tanang butang ang usa ka alagad sa Dios kinahanglang makaplagang matinud-anon. So iyaming ginapangutana, kung ulahi ka sige sa matag panagtigom, matinud-anon ba ka? We taught them, you can come to church late, but you'll never be a leader. So gitudlo gyud na dito sa mo nga, pwede ka mo adto nga late pero di gyud ka mahimong leader. So the problem we have, generally speaking, in the body of Christ, Jesus said, "I did not come to be served. I did not come to be served. I came to serve." Amen. Jesus said, "I came to serve." Amen. But in our religion and tradition, we've turned it around. And we've made the people our servants instead of understanding that the fivefold is here to serve the people. Amen. No, so ang usa ka dako nga problema sa lawas ni Kristo igsuon kay si Jesus sa iyang pag-anhi diri nagtudlo gyud siya nga wala ko mianhi diri para alagaran apan aron gyud mo alagad. Pero sa relihiyon ug tradisyon, gibaliktad nato kay nagtuota nga pag gitawag ka sa 5 kapilo, pag apostle ka, pag prophet ka, pag evangelist ka, pag teacher ka, pag shepherd ka or pastor ka, ikaw alagaran, baliktad. Ang 5 kapilo gitawag gyud na sa para mo alagad sa mga tawo. Dili kay kita mo alagad ana nila sa taas, dili man ni posisyonay. We've created a hierarchical system. Kaya nahimo na siyang hierarchy, babot pasabot ang bitaw, murag magposisyonay, nga murag feeling na to ang tawag kay posisyon. Nga kung naay-label ang usa ka Kristohanon, kaya mas importante na siya. Jesus said it's not to be that way with you. That's Amen. what He told His disciples. Amen. It's not to be that way with you. Di ba si Jesus mismo? Si Jesus mismo nag-ingon, nga dili ing ana ang pamaagi sa inyo. Did He not say that, Iksaon? Di ba? Di ba si Jesus man nag-ingon ana? Amen. Let's just take 5 minutes. Let's just wait. Let's make room for Holy Spirit right now. I want to pray for you. Is that Amen. okay? Okay ra ba? Sulod sa 5 ka minuto, tugutan nato ang balang espiritu nga mamuhat gusto niya magampo para sa imuha. Let the Holy Spirit in your heart Tuguti ang balang espiritu sa imuhang kasing-kasing.